Okay, good morning everyone. Good morning class. So, pwede ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, may papakita ko sa inyo na video at maaari nyo akong sundan. Bago kayo umupo, ay pulutin muna ninyo ang mga basura sa ilalim ng inyong upuan at ayusin ninyo ang iyong upuan. Okay, secretary, sino bang lumiban ngayon sa klase? Okay, very good. Walang lumiban ngayon sa klase. Okay, bago tayo magsisimula ay basahin muna natin ang classroom rules. Okay, speak when necessary, maintain your focus, only listen and follow direction. Respect your teacher and your classmates. Try your best. Okay, class. So, sa ganito itong last topic itong ni Agi. Okay, tama. Tama si ate. About daw, contrast. Tama. The teacher will be show the different picture and the student will be going answer the following question. So, class na ko ipakita sa inyo nga picture. Then, pag guman ako pakita yan na is mangutan ako sa inyo. Kasi nakailaan ni. Okay, tama. Unsa English ani? Okay. So, ani siya is kamatis. Ang English ani niya is tomato. Then, kinsa na nakagunit ani? Kinsa naka naiingon ani sa ila. So, unsa may paminaw niyo pag magunitan ninyo siya? O, tama. Hamis. Hamis siya. So, smooth siya no. Pagunitan. Then, ang kani. Ang tawag, ayun sa mani. Oh, kinsa nakaila. O, tama. Bato ni siya. Ano sa inyong napansin sa bato kung gunitan ninyo? Okay, tama. Kan siya no, kanang gaspang. Pag gunitan nimo ang bato. Then, ang tawag nimo ana sa bato na gaspang, kay kung ano siya kanang rough, may tawag ana. Mo na siya. Mo nang ginatawag na siya og kuan. Kay kani, smooth, kani, kay. Then, napo ko isa ka picture na ipakita sa inyo class. Kani. Kinsay kailaani? Oh, tama. Sa ganini siya, bitin. Sa English ani? Ah, tama. Snake ni siya class. Then, ang ano ani, bitin. So, kani class ha, kay dili ni siya pwede gunita, dili po ni siya pwede kaunon. Kay nga naman, mamaak ni siya class, dili ni mo ni siya pwede gamiton ha, ay gunitan or something, dula-dulaan mo, kay dili mo gud ni siya pwede dulaan. Kani siya class, kay kuan ni siya class kanang. Sabantay mo, curve ang iyang ano, yung lawas ni. Kuno siya kanang hamison po na siya class, muro po ni siya tomato. Okay, class. Kasi nakailaani. Oh, namay nga ni sa inyo. Sa may tawag ani. Tama. Kawayan ni siya, class. Tapos, mo ni yung dahon sa kawayan. Then, ang English gani ani. Oh, tama si ate. Bamboo ni siya. Ang English ani. Then, unsay ma-feeling niyo pagunitan ninyo ni diri ah. Tama. Hamison siya diri na medyo ka na ganing gaspang. Tama na siya. Bamboo, then ang ano ani kay kawayan jud ang dali ninyo mabal ano. Class, unsa ni siya? Tama. Say tanaw ninyo. O tama si ate, gamay nga baso. Kinsa ni nakagunit ani? Kinsa na ingon ani sa ilang balay? Wala sila ingon ani. So, ang tawag ani kay small shape
siya small shape pero baso ni siya nagamay. Namay nga nino. Then na pa isa kani nakoy pangutana abot atong gipakita na ko nga picture kay na. So, what do you observe from the picture? So, unsa man nimong naobserbahan? O, tama si ate. Ang naobserbahan daw niya kay lahi-lahi daw ang gipakita nga na ko na nga picture. Tama. Okay, kaduha nga pangutana. How can you tell if it is rough or smooth? So, tama si ate. Yang nga tama yung answer. So, makaingon siya nga, smooth daw. Smooth tong yang nakita nga, akong gipakita nga, kamatis kay hamis daw. Gunitan po daw niya ni sa ilang balay. So, ang kanang rupod na ilang na, ihapong maingon na is kaning bato kay gaspang daw. Okay, question number 3. How can you tell if it is curved line? So, ahaman nakita nimo nga picture ato nga curve. O, tama, ingon ni ate. Ang bitin daw kay curve daw. O, kasame ani. O, nag-curve daw ang bitin. Muna yung natel nga nag-curve ang linya. So, ang number 4 nga pangutana kay how can you tell it is small or big shape? So, unsa man yung nakita tama si ate. Nakita niya nga kato ganing gipakita na ko nga picture nga katong baso nga naidako og naapoy gamay kani siya ganay gamay naapoy dako nga baso mo ni nakaingon siya og small shape o big shape. Okay, number 5 nga pangutana. How can you tell if it is straight line? So, man imo nakita ato nga straight line sa akong gipakita. Okay, tama si ate. Ang iyang napansin sa akong gipakita nga picture nga straight line daw is katudong bamboo or kawayan siya. O, tama, straight manggod siya. O, mo na nakaingon si ate nga straight line. Tama. Okay, class, na pa activity sa inyo, ha? Then mo ni ang direction. The teacher will show a picture of a church in a class as the following question. So, class, na pa ipakita sa inyo nga picture. So, unsa ni? Unsa ni siya? Oo, tama si ate. Simbahan. Unsa niyo napansin sa picture? Tama. Ang napansin daw ni ate kay naaday mga kanang mga bagis-bagis nga lahi-lahi nga naay nakapaslanting, naay nakapahigda na linya, ala. Muna yung sige, okay class, nakoy question about ani. So, what do you see in the picture? So, unsa niyo nakita ani? Tama si ate. Simbahan daw siya. Sige, number 2. Do you see any lines in the picture? So, unsa yung nakita na mga linya? Unsa yung napansin? Tama si kuya, na siya napansin nailinya nga pa straight, napoy pa slanting nga linya. Natong topic karon is all about researching techniques to simulate three-dimensional effect of a visual picture. Ngunit ato ang topic. Adjectives. At the end of the lesson, the student to able to describe the researching technique and their roles to simulate three-dimensional effect. Second, draw architectural artifacts, houses, building, and church from historical period using researching technique to simulate 3D effects. And third, concludes the importance of the researching technique to simulate 3D effects of a visual picture. Okay, class, na kayo mga materials diri nga akong gidala. So, muna inyong gamiton unya sa atong activity. So, unsa gani ni? Tama, lapis. Gani ni siya gamiton.
tama sa pagdrawing. So kani class ha, dili ni siya pwede nga imuha ni siyang itusok sa imong katapad or something sa imong classmate. Imuha ni siyang gamiton kay para sa pagdrawing. Then na kay ruler. Kani pud siya, gani ni gamiton, tama sa pagsukod. Dili nimo ni siya ibuno sa imong katapad class ha. Then syempre napud tay bond paper. Usa kay gamit ani? Tama, sulatan nimo siya or diri ka mag-drawing gamit tong lapis. Then glass na pag kay eraser. Then kanis magamit nimo ni siya once nga nag-drawing ka tapos kana ganing namali ka mo nimo gamiton ipang erase nimo sa imuhang gisulat. Then naputay tahal na if maputol ni siya is gamitan nimo tong tahal para matalinisan ni siya para nakay magamit. Okay class, ang i-discuss na ito karon is about horizontal line. A horizontal line is a straight line that is drawn from right to left and left to right. So, ang horizontal line class is kanaging kasing ani. O kung ipahigdaan ko siya is matawag siya og horizontal. Kasi aning lapis, kung makahigda po na siya kasi matawag ko na siya horizontal. Unya, ang kanagaling sa lami sa class na kanagaling nakaana sa tubangan or something katong sa kilid niya sa lami is matawag ko na siya og horizontal. Okay, ang susunod na natin i-discuss ngayon ay vertical line. A vertical line is always a line that runs from top to bottom or from bottom to top. So, ang vertical line din na siya kay kuan na siya kanang kasing sa kahoy nga kanang patindog kasi matong gi-example na ko nga bamboo, di ba kay pa straight man to siya. Moto ang ginatawag siya vertical line ug kani example kaning lapis kung ipatindog nato siya is matawag siya og vertical line. Then kung paanaw na to siya is horizontal line. Mo ni siya ang mo na kung makakita mo ganig straight is vertical line na siya ha. Next na tayo discuss is diagonal line. Diagonal line is a straight line. It's slant or slope. It's either from left to right, downward to upward. So, ang diagonal line class is kana ganing magtakilid siya. Something nga kasame ani. Kung ipaana na to siya magtakilid siya is matawag siya og diagonal line. Then basta ka ng paslanting gud siya class nga pag once kay makakita kag plus slanting or something na takilid sila is matawag na siya og diagonal line. Kani pag ipaana nimo siya matawag siya diagonal line, pag ipatindog to nimo siya is matawag gud siya og vertical line, and ang kani is horizontal line. Okay class, ang ikapat is cross-hatching technique. It is a method of layering the lines 2, 3 or more lines interested in each other. So kani class is matawag ni siya nga cross-hatching kay kani siya banga di ni siya base ha, banga ni siya. So ang kaning pagdrawing niya is naay pa straight, naay pa slanting, naay pa higda ani siya. Mo na siyang pagdrawing nila ani, pagform nila ani kaning mga kuan bagit-bagit is matawag na siya o cross-hatching. Mo na siya naay pa vertical, naay pa horizontal o diagonal na linya class. Mo ni siya ang example niya sa cross-hatching. Kung giglas na kayo activity sa inyo ha. Then, one yung direction. The teacher will show the picture for the student to choose from, which will be guided in drawing using the cross-hatching technique. So, class, na ko ipakita sa inyo nga picture nga pwede ninyo siya, bali example lang ni siya nga picture para makauna na maubong sa inyong i-drawing. So, kani class is baso. Muni ang example na ko sa cross-hatching kaning baso. Din na po isa class kani balay. Diba? Sa inyong makita, diba? Ngani nga balay. Makita po din mo siya class nga naka siya o cross-hatching kanang mga nalinya. So, katugan yung ipadala na ko sa inyo ng materials class mo. Tatong gamitin tong pencil, bond paper, eraser, and ruler, and tahal. No? Ito atong gamitin karon. Yes, mo ni ato ang criteria sa ato ang drawing.
drawing. So, number 1 is follow direction, 50%. Then, creativity, 30%. And time management, 10%. And originality, 30%. Labor and respect materials is 50%. Ang total is okay, humana si ate. So, dara iyang drawing. So, ato ni siyang ipilit para makita nila. Namila din si ate kagainan no. Kay nakadrawing man siya. Kagulo siya. Unsay forma. Sa man yung drawing. Okay, class, na kayo mga pangutana about sa inyong mga pang drawing gaya na. So, ang una nga pangutana is, what your inspiration for creating in artwork? Creating this artwork. So, unsa day yung inspiration pag-create atong artwork? Okay, si ate, ingon niya, kay iya daw inspiration pag-create atong gig-drawing niya is iyang family. So, nagunaw na siya habang na nakabuhat siya ng apple. Nga pangutana, how did you feel while creating this artwork? So, unsa daw yung na-feel pag-drawing? Pagbuhat daw ninyo atong nga drawing. Okay, si ate. So, iya daw na-feel is nalipay daw siya. Kay nakatry daw siya drawing na ingon ana. Okay, number 3 nga pangutana. Did you enjoy drawing it? Okay, ingon ni ate, na-enjoy daw siya habang ga-drawing daw siya ato iyang apple. So, very good. Then, ang ikaupat nga pangutana, how does your artwork make you feel now that it's finished? So, unsa day mo hang, so, karon daw nga, na-finish na daw ni mo imong drawing, unsa day mong ma-feel? Oo. So, ang ingon ni ate, iya daw na-feel is na, ano daw siya, happy, kay nakahuman daw siya drawing ana. Okay, hatagan na to si ate o, tulo ka pakpak, 1, 2, 3. Okay, class, na kayo mga pangutana. So, kung naminaw mo kagay na makatubag jud mo, ani nga mga pangutana. Sige, kung una nga pangutana is, what is the lesson all about? Okay, si Kuya, tama. Ang lesson doon nato karon is all about cross-hatching technique to simulate three-dimensional effect and visual texture. Tama si Kuya. Okay, class, ang ikaduha nga pangutana, what is cross-hatching? Okay, ang cross-hatching class kay mura na siya hagdanan nga nag-anala ba yung hagdanan then mo siya nag-layer-layer pud baya siya. So, pwede ka mag-ay layer-layer nga nailinya nga duha, tulo or more than ana. So, ang kana pong kuan kana pud siya nga naglayer-layer na gigamit sa cross-hatching is na siya 3D or something 3-dimensional. For your assignment, rubrics for evaluating student portfolio. So the artwork of grade 5 student will use the provide rubrics which cover creativity, technique, following instruction, and preparation. For your rubrics criteria, creativity and originality 40%, cleanliness of the portfolio 20%, and following direction 30%, and preparation 10%. The total is 100%.